Makakaupo na tayo. Muli, magandang umaga mga kapatid. At ituloy natin ang ating pagtalakay sa ating pong paksa na nandito sa ating pong 1689 London Baptist Confessions of Faith na Chapter 22, Religious Worship and Sabbath Day. So, as we discussed last time, sinabi natin na sa religious worship, we are considering the so-called regulative principle of worship. So, when we talk of regulative principle of worship, it was coined in the so-called history, no? Ito po ay inayos o sinimulan sa tinatawag nating kasaysayan ng iglesia, yung pong kasaysayan ng iglesia. Sa kasaysayan ng iglesia, makikita natin sa paragraph 1, ay diniscuss natin yan last time, ay nagkaroon po ng differentiation o pagbibigay ng paghahambing o pagbibigay ng pagkakaiba doon sa tinatawag na normative principle at saka regulative principle. Pag sinabi nating normative, ito yung mga sa historical occasion, ito yung debate sa pagitan ng mga Puritans at ng mga Anglicans. Ang mga Anglicans ay sa panahon ng 16th and 17th centuries, they are holding to the so-called normative principle of worship, that is, worship according to what is commanded plus anything not expressly forbidden. No? Anything not expressly forbidden. Ang ibig sabihin, pagka ang pagsamba ay dapat ayon sa utos ng Bible, yung mga elemento na naroroon, plus yung mga hindi naman daw pinagbabawal. Ang tawag doon ay normative principle of worship. Wala hindi naman pinagbabawal, ay pwedeng isama bilang elemento sa worship service. Na ulitin ko, ang pinag-uusapan natin ay elements, no? Not the circumstances. Sapagkat circumstances in worship is something that we will be using yung ating pong good judgment or prudence or light of nature. Halimbawa, when we talk of the so-called circumstances in worship, halimbawa, kailangan ba ng church building? Kailangan ba ng chairs? Kailangan ba ng mga upuan sa worship service? May nakalagay ba sa Bible na dapat mayroong mga chairs, may mga benches, may pulpit? Wala, di ba? So, ang tawag dyan ay mga circumstances, mga circumstantial na bahagi, no? Kailangan ba ng anong oras ang worship service? So, yan, circumstantial yan. So, yung gagamitin na natin doon, yung tinatawag na light of nature and good judgment. Ibig sabihin, hindi, kung ang worship sa araw ng Panginoon ay, ang araw ng Panginoon ay, sa araw ng Panginoon dapat siyang i-worship, anong oras? So, dapat from the rising of the sun to its setting down. So, pwedeng, kung alas 5, di alas 5 tayo, mag-worship. Eh, baka pupungas-pungas pa tayo niyan, di ba? O kaya naman, siguro mga gabi na, di baka antok na. So, gagamitin natin yung judgment natin. O, saan ka dapat mag-worship? Sa bahay ba? Sa ilalim ba ng puno? Pwede naman ang lahat ng yan. Merong iba na sa disyerto, nagwo-worship sa mga, kung ikaw ay, di ba, yung iba na mga Christian na nasa Saudi Arabia, ang ginagawa ng iba, pumupunta sila sa mga, kinikwento sa akin nung kaibigan kong pastor, nagwo-worship daw sila sa disyerto. Kasi malayo na sa mga tao o sa mga underground o yung mga kwarto na nilalagyan ng mga tinatawag nilang mga soundproof para hindi daw naririnig yung nangyayari sa loob. Something like that. So that's circumstances. So we are not talking of the circumstances, we are talking of the elements. So the Anglican or the Church of England in 16th and 17th century believe on the so-called normative. So we should worship God according to what is commanded, plus anything not
expressly forbidden. While the Puritan, on the other side of it, on the other hand, believe on the so-called regulative. No, we will only worship God according to what He has commanded. We will not worship Him kung walang utos, kahit hindi pinagbabawal. Hindi natin gagamitin ang mga bagay, ang ipapasok na elemento roon, kung hindi ito inuutos. Pero, kung inuutos, yun ang ating isasama roon. So, yun ang difference. At doon kinuha ng 1689 London Baptist Confessions of Faith, yung prinsipyo ng regulative principle of worship. Inadapt nila ito, at actually, hindi lang naman ang 1689, maging ang Westminster Confessions of Faith ng mga Presbyterian, also, they believe on the so-called regulative principle of worship. And as we said, hindi naman ito isang bagay na strange sa Bible. Sapagkat noong pa man, sa lumang tipan, pinakikita na sa atin yung mga implikasyon na dapat sasambahin lang talaga siya ayon sa utos niya. Hindi ayon sa gusto natin. Hindi ayon sa innovation natin at hindi ayon sa nakikita nating maganda. Kasi pwede tayong makapag-isip ng maraming magagandang bagay. Pero pagdating sa elemento, kung ano lang ang utos. Pagdating sa circumstances, pwede natin gamitin ang creativity natin, pwede natin gamitin ang talent natin, pwede natin gamitin ang lahat ng mga bagay na pwede nating i-apply doon. Halimbawa, sound ng microphone, no? So, kung merong magaling sa atin dito pagdating sa mga sounds, let's apply that, no? Pero pagdating doon sa siguro worship natin, wala mo nang preaching ngayon. No? Wala mo na tayong preaching. No? Pantomime muna, pantomime. Ano bang tawag nito? Puppet show muna. No? At tayo ngayon ay maglalaro, mga bata. Ganun, no? Yun. Para naman mabago naman. O kaya naman, worship through dancing. No? Parang ganyan. We have no rights to do that. No? Wala tayong karapatang gawin yan. And because we will only worship according to what God has commanded. Now, i-apply kaya natin. Albo, isama natin sa elemento yung iba pa. Dapat mayroon tayong special number. So, pag may special number, di ba, usually, kumakanta muna, no? Bago, di ba, dati pagka, hindi naman ako talaga magaling kumanta, pero dati pag na-invite ako sa dating kong church, sa ibang mga simbahan, pastor kumanta ka na rin. Wow, kaya maghahanda ka na rin ng -1 bago ka kakanta, no? So, parang ganyan, ano? So, may testimony time. Pagka-worship. Di ba may testimony time pa eh. No? Doon sa dati kong pinagalingan, may mga 3 magte-testimony sa harapan yan bago mag-worship. Is it part of the worship? So makikita natin, pagdating doon, meron na tayong dapat maging batayan o prinsipyo sa ating pagsamba. Sapagkat sa panahon, maging sa lumang tipan, kitang-kita na natin kung ano yung dapat ihandog, yun lang ang tinatanggap ng Diyos. Kaya doon na-develop yung tinatawag na strange fire. No? Yung kay John MacArthur na naging controversial ng ng maraming beses yung kanyang Strange Fire Conference. At saka marami pang iba. Sapagkat yun ay kinuha mismo sa Leviticus chapter 10 na nag-offer si Nadab at saka si Abihu ng handog na sabi roon ay strange. Hindi sinabing forbidden, kundi strange. Ibig sabihin, hindi binawal, pero hindi inutos. At dahil doon, siguro na nag-iisip na si Nadab sa si Abihu, ito bang ginagawa natin para namang ritual na masyado, ito na lang balagi. Mag-isip-isip naman tayo ng magandang pamamaraan, magandang programa. Siguro maganda naman ang intensyon ni Nadab. Maganda naman ang intensyon ni Abihu. O ano nangyari? Pinatay sila ng Panginoon. No? Diba? Marami tayong makikitang mga ganyang klase ng prinsipyo sa lumang tipan. Yun na lang, 'di ba, na merong isang lalaki na inalalayan niya yung nabuwal na baka, at dahil mabubuwal yung baka, babagsak yung Ark of the Covenant
no? Sino ba yan? Si Uza, no? Tapos inawakan niya yon. At nung oras na yun, pinatay siya ng Panginoon. Sabi ng iba, tika naman, sobra naman kaya. Sabi naman, malupit talaga yung Diyos ng lumang tipan. Marunong, di ba, napaka-concern lang naman ng tao kasi bumagsak yung hahawakan niya. Pero malinaw sa kanila kung sino lang ang pwedeng humawak ng Ark of the Covenant. Maliwanag sa bayan ng Israel kung sino lang ang pwedeng humipo sa mga bagay na yan. Di ba? Malinaw yun. Kaya ang ibig sabihin dito, it is not a matter of your motive. It is not a matter of your being concerned. It is a matter of obedience to what God has commanded. So, yun ang halaga ng tinatawag nating regulative principle of worship. So, the point is, acceptable worship is divinely directed and is limited by His own revealed will. So God sets boundaries and He determines what may and may not included in His worship. Okay? Now, so tuloy natin yan, Clearly, gusto ko ring bigyan ng linaw. Alam mo, sa buhay naman natin, dapat talaga regulated lahat yan ng Scripture. No? Whether by express commandment or prohibition or by general principle, yung buhay ng isang Kristiyano dapat regulated ng Scripture. There is therefore, in one sense, a regulative principle for all of life. In everything that we do. In some form or another, we are to be obedient to Scripture. Kaya, when we talk of how to be a good husband, how to be a good family man, how to be a good parents, how to be an obedient children, 'di ba? How to be how to be a good citizen in our country, we consult the Bible, no? We don't consult the gurus of our time. We consult the Bible. We look at the Bible, 'di ba? When we do some decisions in life, no? When we accept a certain offer to us, trabaho man 'yan, ano man 'yan, sa lahat ng gagawin natin, we have the Bible to regulate yung ating mga pag-iisip, yung ating mga desisyon, yung ating plano, at yung ating practices. No? 'Yan ang dapat nating maging malinaw. However, para sa mga reformers at sa mga Puritans, they viewed the matter of corporate worship differently. In this instance, a general principle of obedience to Scripture is insufficient. There must be a specific prescription governing how God is to be worshipped corporately. So in public worship, may mga specific requirements na ginawa. We are not free either to ignore them or to add to them. So, typical by way of formulation, yung gusto kong i-quote lang si John Calvin doon sa kanyang sinabi sa libro na The Necessity of Reforming the Church. Ang sabi niya, God disapproves of all modes of worship not expressly sanctioned by His Word. Yan sabi ni John Calvin. Well, to some extent, medyo si Calvin at ang ibang mga reformers in ancient times ay medyo naging extreme din sa ilang bagay. Like, they will not use instruments, in worship. No, they will some reformers, and there are some, and even at this time na mga kilala ko na they will not be singing hymns na kinakanta natin ngayon. They only sing psalms, psalmody ang tawag doon, puro psalms lang. So yung tono nun, imbento na lang din nila kasi hindi mo alam ang tono ng mga salmo na yun, di ba? So ganun ang ginagawa ng iba. Pero that's, I think, extreme side na yan, although we have no rights to i-judge yung heart nila kasi gustong-gusto lang talaga nila tama yung ginagawa nila. Siguro, kaya talagang ayaw na nilang gumamit pa ng ibang mga
awitin, maliban sa salmo. Pero ang isang argumento ko nga lagi doon sa mga psalms only o psalmody, papaano naman yung patungkol sa resurrection ni Christ? Papaano naman yung patungkol sa crucifixion ni Christ? Patungkol sa death ni Christ? Wala naman tayo malinaw na makikita sa psalms niyan, no? Papaano natin i-exalt yung Christology in a very clear manner, yung redemption ni Christ, if we will only be singing psalms. Right? Siyempre, di ba, may sinasabi doon, you sing a new song. What's that new song? A song that exalt Christ. That exalt the deity of Christ. That exalt the magnificence of Christ. The redemptive act of Christ. Christ as the shepherd. Christ as the Savior. Christ as the head of the church. Christ as what? No? The judge. No? So, yun yung punto. Although, may mga kanta rin sa ating panahon ngayon na mababaw. No? Masyadong mababaw naman na parang ang tinatouch lang lagi yung parang emotions mo without the doctrine. So, mahalaga din, maging sa pagkanta natin, mayroong mga doctrinal point doon. May mga, it must be theologically correct, it must be doctrinally sound, no? At of course, maging yung tune, sana tumatama siya, maging doon sa meaning ng kanta. Diba? Katulad ng sinabi ko, pag magpipreach ka, dapat sa expression ng preaching mo, nagre-reflect doon yung message. No, kasi magpipreach ka patungkol sa wrath of God, nakangiti ka lang naman. Na. Diba? Pangit naman, nakangiti ka habang nagpipreach ka patungkol sa, alam nyo ba na ang Diyos ay Diyos na nagagalit, ha? Paano mo na i-communicate sa tao ng tama yon? O nagpipreach ka patungkol sa joy, pero nakasimangot ka naman lagi. Nakahaba ng mukha mo, pero joy of Christ. No? The joy of the Lord. It is our strength. So something like that. No? Parang ganun din. Pagdating sa tono, yung tune ay dapat umuugma maging doon sa message. Kaya, sasabihin mo, paano yung pastor? Gusto ko rough. No, rap. Yung singing. Adapt nyo ba? Teka muna. Pag ni-rap mo ba yan, nai-exalt mo ba talaga ng gusto yung meaning ng kanta? Naipapalabas mo ba ng gusto o napapasayaw ka lang doon sa awitin mo? No? So makikita mo, yun, doon papasok yung balanse ng lahat ng yan. Ngayon, nandito tayo sa paragraph 2. No? Hindi natin matatapos to ngayon at medyo rin kulang na rin tayo sa oras. Dediretso natin sa susunod yung ibang mga punto kasi na-late tayo ng simula. Sabi rito, sa paragraph 2, ang banal na pagsamba ay dapat ibigay sa Diyos Ama, Anak at banal na Espiritu. Sa Kanya lamang hindi ito dapat ibigay sa mga anghel, sa mga santo o alinmang mga nilalang. Mula nang mahulog ang tao sa pagkakasala, ang pagsamba ay hindi maaaring ibigay sa Diyos na walang tagapamagitan. Ang tanging katanggap-tanggap na pamamagitan ay yaong kay Kristo lamang. Okay. So, dito naman sa paragraph 2, ang dinidiscuss dito ay yung object ng ating worship. Object. Sa object, pinapakita sa atin that in every situation where pious actions are made, both privately and publicly, the triune God must be the sole recipient of worship. Sino yung recipient? The triune God. The God, the Trinity, no? Ang Diyos sa kanyang banal na Trinidad. At marami tayong mga verses na pwedeng basahin, uubusin lang yung oras natin. Pero gusto ko lang sabihin na kaya isinama yan sa confession because this is the reaction of the forerunners o primers of the confessions of faith doon sa Roman Catholic Church. Where the Roman Catholic Church, the worship is not to be directed solely to the triune God.
So, marami silang mga ginagawa. Andyan si Mary, the honor Mary, no? The saints, and other images. Kaya nga nakita ng mga naunang mga tao sa atin, na mga mga mananampalataya, na mayroong compromise na nangyayari sa ibang mga religious group, no? So like the Roman Catholic denies that, of course, they worship Mary. Alam mo, ngayon pag kinakausap mo sila, hindi naman namin worship si Mary. Pero kitang-kita mo naman, nakaganon pa sila kay Mary. Nung isang araw lang, dumaan ako doon sa amin, kapitbahay kami dyan, na laging, alam mo, nakikipagkwentuhan sa akin, pastor, pag-pray mo ko ha, kasi, alam mo, para palakasin ako ni Lord. Opo, pagpe-pray ka namin. Gusto niyo, pag-pray ko pa kayo ngayon O sige. Pagkatapos, kita ko siya nung isang nakaharap naman siya doon kay Mary, doon sa harapan nung mas nakagano na siya ng gusto. Makikita mo, hindi naman daw nila sinasamba, pero nagpe-pray sila ron. So makikita natin, yung iba, salita lang, pero in practice, ganun pa rin. They honor this, images at marami pang bagay. At yun ang isang bagay na napapansin natin. Halimbawa na lang, if the Catholics place Mary's statue at the center of the church, and pray to her and praise to her, how could they deny worshiping Mary? Di ba? So makikita natin na yan ang nangyayari. Pero just mabilis lang naman yung mga verses. Alam niya na natin yan. Matthew 28:19. Makikita natin yung Father, Son, and the Holy Spirit. And then Matthew 5:23, honor the Son, that all may honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him. And then a verse like John 4:24, God's Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. And then sa ating madalas na ginagamit for doxology, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. These are some of the verses that will tell us that the object of our worship is the triune God. Okay? And then, dun din sa confession, sinasabi natin na since the fall, true worship requires a mediator, and that mediator must be Christ alone. So the confession insists that true worship must be offered only through the mediation of the one mediator between God and man. And sino yan? Si Jesus Christ. So, nang mahulog ang tao sa kasalanan, yung purity ng worship nawala. No? At hindi tayo we cannot recover it on our own. In fact, hindi makakalapit ang tao sa Diyos sa kanyang sariling paraan. Hindi siya tatanggapin ng Diyos sa kanyang sariling pamamaraan. Kinakailangan niya ng tagapamagitan para siya makalapit sa Diyos. Papapansin natin na may mga anghel. At ang mga anghel ay walang kasalanan, pero hindi sila ang pwedeng mag-represent sa Diyos, sapagkat wala silang image of God. Ang dapat lang mag-represent sa Diyos ay yung mayroong image ng Diyos. Si Adan, ang unang kumakatawan sa sangkatauhan, at siya ang nagtataglay ng eksaktong ng reflection ng image ng Diyos na hindi nabahira ng kasalanan. Siya lang ang pwedeng kumatawan sa atin sa harapan ng Diyos. Kaya nga si Adan, hindi lang siya unang tao. Hindi lang siya unang tatay ng lahat. Kundi siya ay representative ng sangkatauhan. Tawag natin sa theology dyan ay federal headship. Siya yung kumakatawan. Kaya ang pagsunod ni Adan ay pagsunod natin. Ang pagsuway ni Adan ay pagsuway natin. No? Kaya sasabihin ng iba, ba't ganun? Dapat ang kasalanan ni Juan ay hindi kasalanan ni Jose. Ba't nasisi tayo sa kasalanan ni Adan? Bim.
siya yung kumakatawan sa ating na kung nagkasalaman siya, ano tayo? Damay. Bakit ganun? Dapat sana kanya-kanya na lang, di ba? Oh. No, Jay. Dapat kanya-kanya na lang. Bakit ganun? Mas maganda kung kanya-kanya o di kanya-kanyang pananagutan. Ha? Ano kaya? Opo. Oo nga. Hindi, pero yung punto ko, kuya, bakit ganun ang sistema ng Diyos? Na by representative, bakit hindi na lang kanya-kanya? Sino gusto sumagot? Ikaw muna, Jay. Ayoko nga niyan eh. Gusto ko kanya-kanya eh. Yun ang tinakda ng Panginoon. Hindi siya nagkasala. Tama. Right. Ikaw, Boots, may sasabihin ka na, ganun ka na eh. Tama. At isa pa, nadagdagan natin yan sa sinabi mo. Kung kanya-kanya, pagka ikaw, sa oras na nagkasala ka kahit konti, wala ka ng pag-asa. Walang magre-represent sa iyo eh. Tama ba? Naintindihan yun? Kang isang tao, kapag nagkasala siya, sa oras na nagkasala siya, wala na siyang pag-asa. Kasi walang magre-represent sa kanya. Kung ayaw mo ng tinatawag na sistema ng representation. Kaya nga, nagkaroon tayo ng pag-asa kasi ang sistema na ginawa ng Diyos by representative. So, nirepresent tayo ni Adan, ang kanyang pagkakasala ay kasalanan natin. Pero may dumating na pangalawang Adan na nagre-represent naman ng mga makasalanang hinirang ng Diyos. Nakuha nyo? Ha? Daddy Oscar. Pangalan natin sa lahat ay ang ating Panginoon. Nakapakirihan ng Panginoon, pagkakirihan sa tatlong persona. Tama po, Daddy Oscar, At gusto ko lang, kaya ko lang binalik yung punto na yan. Kasi madalas ganyan ang naririnig natin eh. No? Dapat, bakit tayo, kasalanan ni Adan, dinamay tayo? No? Walang justice dyan. Ang punto doon, kung ganon ang gagawa ang sistema ng Diyos, kanya-kanya, wala na tayong pag-asa. Sa oras na nagkasala tayo, tapos na kagad. Kasi walang magre-represent sa iyo. Yan ang kagandahan nung sistema na ginawa ng Diyos na by representative. No? So, ngayon, hindi pwedeng i-represent tayo ng mga angels. Kasi apat ang magre-represent ay yung image of God. Si Adam, taglay ni Adam, yung image of God. Noong nahulog ang tao sa kasalanan, yung image of God ay nadungisan. No? Narumihan. Kaya nga, para kang tumingin sa salamin, nandun pa rin yung imahin mo, pero tabingi na yung mukha mo kasi tumingin ka sa salamin, basag. No? Parang ganyan. Pero, noong si Kristo ay dumating, siya yung sinasabi natin, the image of God. Sabi sa Colossus, at sa Corinto. Kaya, siya yung representative. At kaya tatanggapin ng Diyos ang worship natin dahil merong isang perfect representative ang kanyang mga believers. So yun ang dapat na makita natin. So as I said, the angels may be sinless but not the representation of God's image. John 14:6, 'di ba? You know that verse, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Now,
tapusin natin yung paragraph 3 hanggang 4 ng mabilis lang. And then ituloy natin yung 5, yung elements pala sa paragraph 5. Pero dahil kulang tayo sa oras, tapusin natin hanggang paragraph 3 and 4. Paragraph 3 and 4, ito mababasa natin, hinihingi ng Diyos sa lahat ng mga tao na manalangin sa Kanya at magpasalamat. Yamang ito ay isang bahagi ng likas na pagsamba. Datapwat, upang ito'y maging katanggap-tanggap, dapat itong gawin sa pangalan ng anak ng Diyos, sa tulong ng banal na Espiritu, at ayon sa Kanyang kalooban. Dapat din itong maging magalang, mapagpakumbaba, maalab, at matyaga. May pananampalataya, pag-ibig, at pag-unawa. Kung nananalangin na kasama ng iba, dapat ito'y nasa wikang nauunawaan ng lahat. Ang panalangin ay dapat gawin para sa mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos at sa lahat ng uri ng tao na nabubuhay ngayon at sa hinaharap. Datapwat, hindi dapat manalangin para sa mga patay at hindi rin dapat manalangin para sa mga taong maliwanag na nagkakasala ng kasalanang humahantong sa kamatayan. Yan. Pabilis lang nating tingnan yan. Unang-una, pinapakita dito, okay, that dito sa paragraph na ito, yung prayer in worship. So, under that, the axis of prayer is by the way of a mediator. Pinag-usapan na natin yan. The name of the Son of God, the Lord Jesus Christ. And then the help in prayer is through the Spirit. And then the standard of prayer is according to God's will. So without these three qualifications, prayer is only a carnal, religious experience, no? So it must be under the mediation of Jesus Christ and through the help of the Spirit, and the standard is God's will. So we will not be praying according to our own will, no? 'Di ba? That's why when we pray for someone, no, like may sakit, no, kahit na malala na yung karamdaman, no, sasabihin natin, Panginoon, pagalingin niyo po ito at sana'y loobin ninyo. Ang kalooban niyo pa rin ang masunod, no? Pero hindi natin pwedeng sabihin, I declare right now, healing, get out. Di ba ganun mag-pray yung iba ngayon? No? Inuutusan kita, sakit, lumayas ka, pumunta ka doon sa katabi. Di ba? Parang ganyan. Walang ganon. Kundi, ang kalooban ng Diyos. Pag nananalangin, hindi mo inuutusan ng Diyos. No? Di ba ngayon pag nagpe-pray, I declare healing. Ganun mag-pray mo. Kakailan ko eh. I declare blessing. Puro declare. Hindi na prayer yan. Declare na yan eh. No? So, dapat according to God's will. Of course, pag sinabing according to God's will, according to God's word. No? So, and then, merong mga tinatawag na binanggit dito, mga prayer involves profound realities. Binanggit dito yung reverence. What is reverence? That is recognition of God's unfathomable greatness. When you pray to God, you are approaching the God who is unfathomable in His greatness. Imagine that. No? Kaya di ba, pag magpe-pray ka sa Panginoon, kahit natahimik ka lang sa isang lugar, wag mong isipin na parang baliwala yan. Lumalapit ka sa isang dakilang Diyos na hindi matarok ang kanyang kadakilaan. Kaya you have to pray with humility. That is recognition that He is approaching the Most Holy One. Tapos sabi doon, binanggit, fervent prayer. It indicates the need to engage in human faculties in imploring God. Hindi tayo nagpe-pray na parang, yung kasi may mga prayer tayo na parang nakagawian mo na lang, na parang prayer ng mga bata, no? Yung mga bata nung araw, yung mga anak ko, tuturuan ko, mag-pray kayo na pagkain, ha? Anak ko, Lord, thank you for the food. Bless this in Jesus' name. O pag-pray mo si Lola, Lord, thank you for the food. Kasi nga, sa ulado lang hindi na i-engage yung thought, no? Di ba? Nakita niyo yun, yung mga ganyan, may mga ganong, kahit anong pag-pray, merong pagpapasalamat sa pagkain. So, yung mga bata. Pero tayo mga may edad na, dapat hindi na gano'n. May problema ka kapag ganyan ka pa rin kung mag-pray. Katulad ka rin ng mga pinag-isa nating relihiyon na lahat ng prayer,
kahit anong pagpe-pray, ang kinagamit yung, di ba, yung Ginoong Maria o kayong ano man, yung pa rin pero hindi naman yun ang gusto niyang mangyari. So, and then, merong pananampalataya. Pag sinabi pananampalataya, that's the other way of saying you trust God, that He can answer your prayer. Perseverance is simply mean not easily disheartened and disappointed. Sometimes you pray for something for such a long time and then nothing happened. But you pray since you know that what you are praying is not bad at all. What you are praying is not contradicting God's word. So you pray fervently, you pray with perseverance. Especially when you pray for someone na hindi pa mananampalataya, member ng family ninyo. You keep on praying. No? You keep on praying. Pray lang ng pray. Until one time, maaring mabuksan ang isip niya. O maaring kung kailan ka namatay, so doon nabuksan ang isip niya. Pwede naman mangyari yun, no? Di ba? Yung nakaraan linggo, yan ang pinag-usapan namin sa men's fellowship, no? Di ba? Pagka merong iba kasi talagang magpe-pray siya sa anak niya na makakilala sa Panginoon, namatay na lang siya. Hindi nakakilala, hindi niya nakita. Nung namatay siya, saka nakakilala sa Panginoon. So maaaring mamatay ka na bago i-answer yung prayer, pero magpatuloy ka lang sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon. And then, prayer must be in a known language. Diba binanggit doon? So, this is a reaction to the Roman Catholic practice of those days na yung mga priests, they are praying in Latin, no, in the Mass, na hindi naiintindihan ng mga tao, no? Yung mga, di ba, ayaw ko, naabutan pa ba ng mga ng iba sa inyo? Ngayon, wala na masyado, no? Pero nung araw, gano'n, di ba? Yung mga prayer nila na, Dominus Cubiscum Secularis Secolorum Gymnaculorum, na parang ganyan, di ba? So parang, ano yung sinasabi ni Father? Siya na nakakaalam, siguro yun ay language ng heaven. No, di ba? Desde cream for salere. Ano yun? Ice cream for sale here. Yan. So, parang ganyan. So, dapat, when you pray in public, you pray in a known language. No? Known. Pag sinabi kong known, existing language. No. Nagpunta ako nung unang ating ko ng prayer meeting nung nakapunta ako sa England noong 2015 sa church ni Matt. Nag-attend ako ng prayer meeting, may nag-pray. Hindi ko talaga maintindihan. No? Yung pala Greek yun kasi yung babae, lalaki na nag-pray, hindi siya marunong mag-English. Nagpe-pray siya sa Greek, no? Sabi ko, may nag-speaking in tongues ba rito? Sabi ko ganyan kasi bakit hindi ko naintindihan? Sabi niya, hindi, Greek yun, known language pa rin yun. Yan ang sinasabi ko, known language. So yung iba, minsan, nagpe-pray sa lingwahe nila, Pastor, pasensya ka na, hindi ako masyadong makapag-pray ng Tagalog. Bisaya na lang. Sige, go ahead. No, basta, known. Pero kung gagawa kayo, yung salita mo na nagpe-pray ka na ikaw lang wala daw yung lingwahe na yun. It's an angelic language or mysterious language na nilagay doon sa bibig mo in public. Dapat meron kang interpreter. No? Dito walang sigurong gagawa niyan. No? Pagka meron ganito rito ng salita, nag-speaking in tongues kasi isa lang ang interpretation na maririnig niya. Magbigay ka sa yung pastor. Yun lang, ang interpretation. Takot na siya mag-prayer. Ganun na siguro siya. Joke lang Pero ang gusto ko lang sabihin, ang clear na clear sa confessions natin na ang kinokontra dito, yung Roman Catholic practice, na during those days, yung mga clergymen, they prayed in Latin. No? That's why sabi, in a known language. And then, prayer is not to be offered for the dead. No? So, we pray for all sorts of men living. We pray for those who are not yet born.
no? Na pag may pinagpe-pray natin yung mga buntis, 'di ba? May buhay na dun sa ano nila, pinagpe-pray, ingatan mo pa Panginoon, no? Pinagpe-pray natin yung ating mga anak, mga apo natin. Pero hindi tayo nagpe-pray para sa mga patay. Kasi bakit kaya? Bakit kaya? Ha? Bakit hindi tayo magpe-pray sa mga patay, Deacon Alan? Ha? Ha? Gising ka na ba? Ha, Deacon Alan? Galing ka pa sa trabaho? Ano? Bakit? Bakit hindi natin papatay? Hindi, alam ko hindi sasagot yun. Hindi, bakit hindi natin sila ipagpe-pray? Ikaw talaga, oh. Hindi naman ako nagsabi mag-pray ka sa patay, eh. Nasabi ko, bakit hindi natin sila ipagpe-pray? Ano? Joey, go. Ano ba yung namatay mong magulang o namatay mong kamag-anak, bakit hindi mo sila dapat ipag-pray na? Hindi na sila makakaunawa na salita ng Panginoon. Tama naman, ano? Oo. Ano? Sige. Yes, Alan. Wala nang purpose. Because fix na yung status nila. Fix na yon. Hindi mo na pwedeng baguhin yung pupuntahan nila. Tama ba? Hindi mo na pwedeng baguhin yung lugar na ang pinagpipray natin yung mga buhay because fix na yung status ng isang taong namatay. No? Okay. So prayer cannot change their status anymore. So we will not be praying. Kaya sasabihin ng iba, no? Pag-pray niyo po yung lola ko namatay. No? Eh, anong gagawin natin? Pag-pray natin yung pamilya. Pag-pray natin yung ganon. Pero, ito, last but not the least, prayer should not be made for a convinced apostate. Ayan. Are we going to pray for a convinced apostate? Alam niyo ba yung apostate? Ang apostate, he is claiming to be a Christian and then become a member of a church and then later on, tinalikuran niya yung pananampalataya. Are we going to pray for that? For them? Huh? In a church? Kasi sabi ng confessions natin eh, huwag na daw silang ipag-pray. Meron ba siyang basis? 1 John chapter 5 verse 16. If anyone sees his brother committing a sin not leading to death, he shall ask, and God will give him life. To those who commit sins that do not lead to death. There is sin that leads to death. I do not say the one should pray for that. Now, this is a very strong statement and something that will, boggle your mind. Ano kaya ibig sabihin ni John dito? Now, let me explain this. Tatapusin na natin to dito, no? Masensya na. Let me explain, kasi this is a very controversial verse. Let me explain this by way of context. No? By way of context, ano ba yung ibig sabihin na there is a sin that leads to death, mayroon daw kasalanan na nagdadala sa kamatayan, at ang sabi niya, I do not say that one should pray for that. To those who commit sins that do not lead to death, we have to pray. But those who are, committing sin that leads to death, we should not pray. Ano kaya yun? Kasi yun ang naging basis ng confessions eh. Na bakit daw hindi natin ipagpipray? Yung ganon. Ano kaya yung sin that leads to death? Now, let me explain it by way of a context. Sa chapter 5, verse 12, binabanggit doon, he who has the Son has life. Verse 12b, he who does not have the Son of God has no life. Chapter 5, verse 13, believe in the Son of God and you have eternal life. Verses 14 to 17, ang punto doon, if you tingnan nyo yung takbo ng context. He was the Son, he who believe in the Son. Ibig sabihin, if you refuse to embrace the Son of God, that is the sin that leads to death. And we will not say, God, save him anyway, even if he is committing sin that leads to death. We will not do that. Huh? We will only be praying that God will open his mind and his heart, but we will not say, Lord, please save my friend, save our former member of our church. Though he is
he is not embracing you, please save him anyway. Pag ginawa natin yan, that's universalism. No? We are not to pray for those who are rejecting the Son of God, that God will save him anyway. God will save that person. If God will work in his heart, if God will change his heart, God will open his mind and believe in the Lord Jesus Christ. Okay, your questions will be reserved next time kasi wala na tayong time ngayon. Thank you very much mga kapatid sa inyong pakikinig.